Pinangunahan ng Department of Transportation (DOTR) at ng Japanese Embassy sa Pilipinas, kasama ang Japan International Cooperation Agency JICA Armed Forces of the Philippines, at contractor Sumitomo Mitsui Construction Co., SSMCC, noong Huwebes sa paglulunsad ng tunnel boring machine na nagmamarka ng pagsisimula ng tunnel works ng Contract Package 103 ng Metro Manila Subway Project, MMSP, sa klaw ng package na ito ang Anonas at Aguinaldo stations ng subway. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa isang ambush interview, sinabi ni Transportation Undersecretary Jeremy Regino na ang 33 kilometrong subway project ay halos 13% kumpleto at nilalayo nilang magkaroon ng partial operations sa 2029 at full operations sa 2031. Sabi ni Regino, sa pagtatapos ng taon, umaasa kaming maabot ang halos 20%, so, we're targeting partial operations by the end of 2029. Anya, magsisimula ang partial operations sa National Capital Region, NCR, partikular mula sa Valenzuela hanggang Ortigas Station. Sa kanyang pambungad na pananalita, sinabi ni Brigadier General Armand Arevalo, ang commander ng General Headquarters and Headquarters Service Command, GHQ at HSC, na ito ang ikatlong tunnel boring machine ngunit ang unang ilulunsad ng Sumitomo Mitsui sa Pilipinas. Ani, Economic Affairs Minister Nihei Daisok ng Japanese Embassy of the Philippines, ang paglulunsad ng tunnel boring machine ay nagpakita ng kahalagahan ng partnership ng dalawang bansa sa pagkamit ng mga proyekto. Ang deployment ng napakalaking TBM na ito ay isang kritikal na milestone na nagpapahintulot sa subway construction scheme na umunlad ng malaki nang may kaunting disturbance sa kabuuan. Matagal nang naghintay ang mga Pilipino para sa isang underground railway system na mag-uugnay sa mga komunidad, mabawasan ang pagsisikip ng trapiko, at lumikha ng mga pagkakataon para sa pag-unlad at pag-unlad ng Pilipinas, sabi ni Daiso. Anya, ngayon, isang hakbang na tayo palapit sa pagkamit ng pangarap na ito. Ang proyekto ay mauuwi sa kasaysayan ng Pilipinas bilang isang pangunahing pamana ng pakikipagtulungan ng Pilipinas-Japan at magiging daan para sa hinaharap na mga pag-unlad para sa maraming henerasyong darating. Ang gobyerno ng Japan ay lubos na ipinagmamalaki sa pagsuporta sa Metro Manila Subway Project, at kami ay ganap na nakatuon sa aming ibinahaging layunin na pahusayin ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng infrastruktura, dagdag niya. Pinasalamatan ni JICA Chief Representative Takema Sakamoto ang DOTR, AFP, ang mga kontratista at konsultant na kasangkot sa proyekto, at sinabi na ang paglulunsad ng TBM ay isa pang patunay na ang momentum ng proyektong ito ay hindi mapigilan. Anya, bagamat may ilang problemang kailangang tugunan, kabilang ang maayos na pagkuha ng right-of-way, napapanahong paglalaan ng budget at mga pagbabayad sa contractual, at mahigpit na koordinasyon sa iba't ibang stakeholder, tiwala siyang magagawa ng DOTR na pagtagumpayan ang mga iyon hamon at maghanda para sa pagkumpleto ng subway project. Kapag nakumpleto na ang subway project, ang oras ng paglalakbay ay mababawasan mula sa 1 oras at 38 minuto hanggang 45 minuto lamang mula Valenzuela hanggang Pasay na may inaasahang sakay sa mahigit kalahating milyong pasahero araw-araw. Samantala, ang listed property developer na Megaworld Corporation ay naglaan ng 15 bilyon pesos
para bumuo ng 84 na ektaryang township sa Ilocos Norte, na minarkahan ang ika-34 na township development ng kumpanya at ang una nito sa Northern Luzon. Na tinatawag na Ilocandia Coast Town, ang township ay matatagpuan sa tabi ng Fort Ilocandia Hotel na may 1.40 kilometrong beach line, kasama ang isang lugar ng mga buhangin. Nakatakda itong magkaroon ng residential development, isang shophouse district, commercial district, at sarili nitong town center. Ang development ay nakatakdang magkaroon ng architectural inspiration mula sa Filipino at Spanish heritage designs, at magiging 15 minuto ang layo mula sa Lawag International Airport, at 30 minuto mula sa Paway Church. Sabi ni Kevin Tan, Presidente at Chief Executive Officer of Alliance Global Group, ang parent firm ng Megaworld sa isang naka-email na pahayag, marami kaming nakikitang pagkakataon sa bahaging ito ng bansa, lalo na sa turismo, at umaasa kaming mabuksan ang mga pagkakataong ito sa pamamagitan ng pag-unlad na ito. Sinabi ng Megaworld na ang pamumuhunan sa lugar ay nanggagaling dahil ang Ilocos Region ay ang pangatlo sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Pilipinas, at ang Lawag ay isa sa 25 lungsod na tinukoy ng Department of Information and Communications Technology para sa Digital Cities 2025 program nito. Isang pag-aaral na isinagawa ng Philippine Statistics Authority, PSA, noong Abril ang nagsiwalat na ang rehiyon ng Ilocos ang pangatlo sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Pilipinas, kasunod lamang ng Central Visayas at Western Visayas. Samantala, Department of Finance, DOF, at Japan International Cooperation Agency, JICA ay nakatakdang magsagawa ng $1.5 billion na halaga ng mga proyektong pang-imprastruktura sa Pilipinas sa susunod na 2 taon. DOF at JICA ay nagsusumikap tungo sa pagsasapinil ng 4 na pangunahing kasunduan sa pautang sa loob ng taon, na nakatuon sa maritime safety, road development and flood risk management projects. Plano ng JICA na palawakin ang suporta nito sa kabila ng mga paunang proyektong ito, na umaayon sa mga prioridad sa pagpapaunlad ng Administrasyong Marcos, kabilang dito ang potensyal na pagpopondo para sa sektor ng agrikultura, edukasyon, at pangangalagang pangkalusugan. Bukas din ang JICA sa pagtaas ng pagpapautang na nakabatay sa patakaran nito, na posibleng magkatuwang sa pagpopondo sa Climate Change Action Program, CCAP, Subprogram 2 kasama ang Asian Development Bank at Agence Française de Développement. Ang programang ito ay naglalayong suportahan ang Pilipinas sa pagpapatupad ng mga pambansang patakaran sa klima at paglipat sa isang low-carbon economy. Hiniling din ng DOF ang tulong ng JICA sa pag-akit ng pamumuhunan ng pribadong sektor upang suportahan ang mga layunin ng pag-unlad ng Pilipinas habang ito ay patungo sa katayuan ng upper middle income. Ang Japan ang pinakamalaking official development assistance, ODA, na kasosyo sa bansa na may $12.3 billion na net commitment o 32.82% bahagi ng kabuuang ODA noong December 2023.